Ngayon pindutin natin itong kanyang knobs, yung natunaw. Ayan, nagpula na siya. Ibig sabihin yan, nagluluto na siya. Pag nag-automatic yan, tataas siya, mapunta yan dito sa kulay orange. Ayan o. Meron naman tayong huling re-repair na rice cooker. Ang problema nito ay ayaw mapindot ito. Ayan o. Hindi siya mapindot. Ngayon, isaksak natin dito sa test light natin. Ito yung test light natin eh. Ayan o. May power siya. Ayan, may power. Kaya lang ito hindi mapindot. Kaya bali hindi siya umiinit. Ngayon, samanin niyo ako. I-repair natin ito. Kung anong problema nito. Kaya lang, paklasin natin ito dito. Tara! Isin ngayon natin itong tornilyo nito. Bali tatlo itong tornilyo na ito eh. Ayan. Kasi ayaw mga tito dito eh, ayaw bumaba. Dapat ito mga ganon siya. Tanggalin natin itong tornilyo na ito kasi na-deform ito dito, hindi mapindot ito eh. So, tanggalin natin itong tornilyo na ito. Tanggal na natin yung tornilyo kasi ito tanggal na ito, na-deform na, natunaw na kasi ito eh. Ngayon lagyan natin ito ng asbestos dito para ito hindi matunaw. Ito yan, pasok natin ngayon ito dito. Yan, tapos ikabit natin ito. Ngayon subukan natin pindutin ito kung mapipindot siya. Ayan. Ngayon ikabit natin yung tornilyo, ibalik natin. Yan. Pipindot na yan, oh. Ay, kabit natin yung contact point yung tinanggal natin, kabit natin. Natunaw kasi yung plastic na yan. Ngayon binaklas ko na. Hindi ko lang napakita sa video. Ngayon ikakabit ko na yung switch nya. Kaya malaman natin kung okay siya. Sunod natin ito. May kahirapan kasi kabit ito, kaya pagka binaklas nito
kailangan alam mo kung saan mo binaklas, kasi pagka hindi mo tanda yan pagbaklas mo, magkakamali ka. Pasok natin yan, kailangan nakatapat. Yun. Okay. Wala natin yan. Ngayon i-align ngayon natin ito kasi naikabit na natin yung itong contact point nya. Ngayon i-align natin yan kasi yan na-deform yan eh. Kailangan magkaroon ng contact ito dito. Yan o. Kulang natin yan kasi kawang yan, kahit pindutin mo yan hindi didikit yan. Kailangan may align natin yan o. Yan. Okay, kita ba nyo yun, itong contact point na ito, kailangan yan pagka hindi napipindot, kawang yan. Ayan o. Okay, gawin natin, saksak natin dito sa test light. Dito sa test light para alam natin yan. Ito ngayon saksak natin dito test light nya. Kaso ang gawin natin, yan, pag tinailaw yan ngayon, pindutin natin itong sa ilalim dito, itong thermostat na ito. Kunyari meron siyang nakalagay na kaserola, kasi yan eh, may power ito dito eh. Pindutin naman natin ito dyan, tapos i-on natin itong pindutin nya. Ayan o, umiilaw siya. Pag binitawan ko yung thermostat dito sa ilalim, titingnan natin yan kung mag-o-off yung ilaw na yan. Ayan o, ibig sabihin nag-off siya. Okay na yan. Ayan o, ulit natin. Ayan. Okay. Kasi pag nakikasirola na ito dito, pag pinindot mo, ayan o, kaya dito may kasirola, pag pinindot mo itong switch nya dito, ayan o, ilaw yan. O, ilaw. Pag binitawan mo, mamamatay. Oh. Okay. Ang kabit naman natin yung takip nito. Kasi yung takip, lagay na natin para magamit natin kung okay na siya. Kasi baka pinaglutuan ito ng ulam eh, kaya na-deform yan eh. Lagay natin itong tornilyo nya. Okay.
Ayan, testingin natin ngayon sa 220. Ito, saksak natin 220. Ayan. Kung mapapansin mo, may power na siya dyan, oh. Ngayon, pag pinindot natin yan, lagyan natin dito ng, kunyari, may kaserola dito. Ngayon, pindot natin itong kanyang knobs, yung natunaw. Ayan, nagpula na siya. Ibig sabihin yan, nagluluto na siya. Pag nag-automatic yan, tataas siya, mapunta yan dito sa kulay orange. Ayan, oh. Automatic siya yan, oh. Mainit na siya, oh. Ayan, oh, mainit na. Okay. Yan lang, oh. Natunaw lang itong kanyang knobs. Kaya yun lang ang ating ginala yan. Kasi pagka walang kasirola yan doon sa kan, hindi mapipindot ka na. Okay. Okay na, ni-repair natin. Ganun lang ka-simple. Kasi na-deform itong kanyang switch. Ito yung knobs niya. Na-deform. Naayos lang natin. Tapos yung contact point, ayaw niyang mag-contact siya kasi hindi siya mapindot dito. Ngayon naayos natin. Maraming salamat sa inyong panonood at salamat sa inyong suporta. Okay, hanggang dito na lang. Let's